Guys, ito ang dapat mong malaman at gawin bago ka pumunta sa Tinago Falls sa Iligan City. Una, alamin ang oras ng biyahe papuntang Iligan City. Siguruhing maayos ang iyong oras ng pag-alis upang magkaroon ka ng sapat na oras para ma-experience ang Tinago Falls. Pangalawa, paghandaan ang panahon. Tiyakin na alam mo ang kasalukuyang panahon sa Iligan City bago ka umalis. Ito ay importante dahil ang panahon ay maaaring magdulot ng pagkakaapekto sa iyong biyahe. Pangatlo, alamin ang halaga ng entrance fee sa Tinago Falls. Magdala ng sapat na halaga ng pera upang mabayaran ito. Maaari ring magtanong sa mga lokal kung may mga diskwento o promosyon na maaaring magamit. Kung ikaw ay magdadala ng sariling sasakyan, siguruhing naintindihan ang kondisyon ng mga kalsada papunta sa Tinago Falls. Baka may mga rough road section na kailangan pag-ingatan. Panglima, magsuot ng komportableng kasuotan at sapatos na makakaya ang trek patungo sa Tinago Falls. Magdala ng mga pampaaraw, payong at sombrero. Pang-anim, magdala ng sapat na supply ng tubig at pagkain para sa iyong biyahe. Ito ay importante upang hindi magutom o mauhaw sa gitna ng kagubatan. Pang-pito, alamin kung may mga available na restroom facilities sa lugar. Kung wala, maghanda sa mga pangangailangan ng toileting. Pang-walo, iwasan ang pagtatapon ng basura sa kagubatan. Magdala ng plastic bags o container para sa iyong kalat at itapon ito sa tamang lugar pag alis mo sa Tinago Falls. Siyam, sundan ng mga alituntunin ukol sa kaligtasan. Huwag lalabas sa mga delimitadong lugar o subukan ang mga delikadong aktibidad ng walang sapat na pagsasanay. Pang-sampo, irespeto ang kalikasan at mga lokal na komunidad. Huwag mag-iwan ng anumang uri ng kalat o mag-ingay na maaaring makaabala sa kapayapaan ng lugar. Pang-11, maglaan ng oras para malaman ang kasaysayan at kultura ng Tinago Falls. Ito ay makakatulong sa pag-unawa at pagpapahalaga sa lugar. Pang-12, suportahan ang mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto o serbisyo tulad ng pagbili ng souvenir items o pagkain mula sa mga lokal na tindahan. Pang-13, maaring magdala ng kamera o smartphone upang kuhanan ang mga paggagandang tanawin. Huwag kalimutang mag-ingat sa iyong gamit. Sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahanda at pagiging responsable bilang bisita, maaari mong ma-enjoy ng buo ang iyong pagbisita sa Tinago Falls habang iniingatan ang kalikasan at respetuhin ang mga lokal na komunidad. Ang hagdanan padulong sa Tinago Falls. So, medyo taas-taas din siya, guys. Okay. Ibang nila nasa 360, 65. Kaya maabot sa falls. So, agoy, kataas-taas today ning baklayon di ay guys. Medyo taas-taas siya. Mauni agianan padulong og Tinago Falls. So, madungog na mo ang mga kanaas sa tubig. So, grabe ka nice guys. Wala pa ko nakita nga falls. Pero padulong na to sa ubos. Taas-taas dyan siya guys. Init kayo. Marag maluto dyan ta sa kainit ani. Sige lang, bahala na. Kanina pa ko dahil lakas kaya akong bakla yun tura. Medyo layo pa kayo ko guys. Naanak ko dito sa Tinago Falls. Pero layo pa kayong falls. Wala pa ko nakita nga falls guys. So mabaklay pa dyan ta. Medyo hinay-hinay lang ta dito kay medyo pang-pang na kaayo. So kailangan lang dyan ta mag-careful sa atong gilakwan. Isod kayo. So biglaan raban gud nga pagkabiyahe guys. Ayan. So, lisod kayo. Tripod ra akong dala. So, wala na ako gigamit akong tripod kay ning laptik nahulog. Hulog ang cellphone. So, karon guys, panawag yun. So, siya kahabog. Ngun, ana siya kahabog. So, hapit na doon na gamay na lang kulang. Oh my God. Gamay na lang jud kulang. So, maunit siya ang view nga makita ninyo bago na to maabot ang Tinago Falls. Sabi. So,
Kailangan pag ano mo diri kailangan na mo yung mga assistant or cameraman kay kung kamura maglisod jud mo labi na yung ani ka habog. So, ayan guys, para hindi tayo masyadong mapagod sa pagbaba, patungo sa Tinago Falls, i-enjoy na lang muna natin yung kagubatan, yung mga puno, yung nature, para hindi masyadong mapagod. And then, syempre, ayan, mag-hire tayo ng cameraman. Parang ayoko nang mag selfie kasi parang nanghangalay na yung mga kalamnan ng paa ko guys. Ayan guys, so medyo mahina na yung lakad natin. So, dapat pagpupunta kayo dito, make sure na nakapag-walking kayo every morning. Huwag nyo akong gayahin kasi, nako, kung alam nyo lang kung ano ang nangyari after dito, halos hindi na ako makatayo guys after kung pumunta dyan sa Tinago Falls kasi nabigla yung paa ko. Hindi ko in-expect na ganyan katirik yung daanan. So, sa lahat ng mga may balak na pupunta sa Tinago Falls, bago nyo gawin yan, bago kayo pupunta, magwo-walking muna kayo every morning para hindi mabigla yung mga paa nyo guys. Yan, so medyo malapit na ako dito makababa. So nagbo-voice record na lang ako kasi dyan hindi na ako halos makapagsalita kasi hinihingal na ako. So yan, ini-enjoy ko yung view habang naglalakad. So ayan guys. So konting tips lang din, huwag masyadong magmamadali sa pagbaba or sa pag-akyat kasi pag magmamadali kayo, I'm sure mapapagod talaga kayo guys. Sobrang haba pa. Sobrang tirik talaga, grabe. Mabuti na lang ginawa na nila ng daanan dyan, no? Kasi dati daw, sobrang liit ng daanan at saka sobrang dulas before. So, mabuti na lang ngayon, ginawan talaga ng hagdanan. At saka, syempre, may hawakan talaga. Stainless pa yan, no? Tingnan nyo, ang ganda, di ba? O yan, may enjoy talaga kayo dito, guys. So, sa mga may drone, naku, ang ganda talaga ng view. Masulit nyo talaga ang place, guys.
Solo lang ako, guys.